For today's video, ako ay gagawa ng leche flan. Ngayon po ako ay bumili ng 10 itlog na medium size, Alaska evaporada, cowbell condensada, vanilla, calamansi. Tapos bumili ako ng lalagyanan ng leche flan pag yun ay luto na. Tsaka ang kanilang foil wrapper. Yan po, binuksan po pala dyan yung kondensada. Para mamaya, pagbati ko po ng itlog, ay dire-diretso na po yung aking gawa dyan. Nangungulit nga po dyan yung bunso ko kasi gusto niya sa kanya daw yung itlog. Sabi ko sa paggawa ko ng leche flan yan. Yan, naghiwa nga po pala ako dyan ng kalamansi. Tapos inayos ko po yung pag-aanohan ng aking itlog, pagbabatihan. Yan po, magbabasag na po pala ako dyan. Tapos maya nagdaglagan yung mga cell, kaya inalis ko muna po pala dyan. Ayan po ay para bukas, para sa Christmas party ng anak ko. Nag-ambagan po pala sila ng mga classmate nila dyan para po bukas. Dapat po pala bibili sila dyan sa labas kasi para hindi na nga daw po maggumawa. Kaso nagtanong sila, ang presyo po ng leche flan ngayon 120, isang tab lang po yun. 5 sila maghahati, magkano lang yung ambagan nila. Di pag bumili sila nun, yung magbibili na lang nila 2. Ang magagawa po sa 10 itlog ay 6 na piraso po na leche flan sa isa llanera. Yan po. Mix po ko po pala dyan. Kaso, mukha lang po siyang mabilis pero naka-speed po kasi siya para yung oras po hindi magtagal. Sinama ko na po pala dyan yung puti para pag ginawa ko po yan, di mas malaki yung magagawa ko. Naghati nga po pala ako dyan ng asukal para po mamaya. Yan, nilagyan ko po siya, nilahukan ko po yan. Dapat po pala talaga hindi ko isasama yung anak ko dyan sa Christmas party na yan. Kasi nga po, nagpapagaling pa nga po pala yan. Kagagaling nga lang po niyan sa sakit. Naakala po namin ay simpleng lagnat lang po yan kasi ilang araw po yan nilagnat. Kasi tas dumaan pa yung kanyang buwanang dalaw. Naakala namin talaga ay buwanang dalaw niya. Kasi po yung iba po yung lumalabas sa kanya, malalaking dugo. Kaya nung sabi ipa-check up na daw po namin, dinala po namin niya sa hospital. Yun po, nanlalambot na po talaga siya, nandidilim po yung mata niya, tapos iba na po yung kulay niya. Sa hospital po ng public, pag doon mo dinala ang iyong anak, maghihintay ka po talaga doon ng 2 oras dahil po sa haba at madaming pasyente po. Ganun po talaga pag public. Yun, taghintay po kami hanggang malaman namin yung resulta. Anong time po no, naggawa po ako ng aking paninda para po sa linggo. Kala ko magiging okay na yung anak ko. Yung timing na yon, yung dugo niya, pinatest pati yung ihi niya. Tapos pagdating po sa hospital, sabi test ulit yung kanyang dugo, dinala sa Binyang Hospital. Gumastos po kami ng 1 doon. Ano lang po yun, sa resulta lang po yun. Naakala namin may dengue siya kasi nga pabalik-balik po yung lagnat niya. Yung po pala UTI niya malakas na, tas yung nagbi-bleeding po siya. Kasi ilang araw yung bleeding niya. Tas yung niresetahan po siya ng gamot ng doktor na sa UTI at saka sa pag-ampat ng dugo. Nag-alala rin po kami yan. Maigi na lang po may tabi-tabi kami dyan na pera. Kung hindi, mangutang kami talaga. Maigi na lang, naging maipit ako sa pera. Kung hindi, mahirap po talaga kasi pag wala kang hawak. At maigi na lang, may motor kami para less sa pamasahe, dahil po namin yon. Nag-aalala din kami sa anak ko kasi pangatlong beses niya na po, yung una at pangalawa na hospital po siya. Kaya nag-iingat na rin kami kasi mahirap po ma-hospital yung anak ko. Yan po, pinanasa ko na po yan yung llanera po na yan para mamaya po pagka lagay ko po dyan ng asukal para dun ko na rin po patutunawin. 2 kutsara ko nga po pala nilagay yung asukal po dyan sa llanera. Yan, patutunawin po yan para mamaya dire-diretso na po ng salin ko ng leche flan. Madali naman po ang paggawa niyan kasi hindi naman po yan mahirap. Manood lang po kayo sa YouTube. Malalamat nyo rin po at saka yung sukat niyan. Yung time na po niya na pagpapatunaw ko, nagsalin na sa isang cup. Tapos biglang nabutas na pasok po yung 2 daliri ko kaya sobrang sakit po. Kaya yung anak ko na lang po yung pinagsalin-salin ko po dyan. Yan po.
matakla siya sa oras kasi 1 hour mo siyang papakuluin dyan, pahintayin dyan. Ayan po, isasalin ko na po sa llanera po yan. Ayan po. Naalala ko nung bata ako, parang sabi kami sa ganyan mga pagkain. Pero nare-realize po namin habang lumalaki, kaya naman po pala namin makagawa ng ganyan. Pag bata po talaga, tapos laki ka pa sa hirap talaga, ayan po, kita nyo po. Mararanasan nyo po talaga yung hirap ng buhay noon. Ngayon po na nagkapamilya po kami, na masasabi po namin na kahit paano, nararanasan na po namin yung mga hindi po namin naranasan noon. Na ibibigay ko na po sa mga anak ko yun na dapat na ibibigay ko po at suporta sa pag-aaral nila. Yun lang naman po ang nahiling ko, yung mapatapos ko yung aking anak ng aming asawa. Kaya nagsisikap kami palagi. Yan, natapos ko na po yan, tapos babalot na po yan sa llanera. Yung sa foil po pala. Ayun, ito biga. Yan po, tapos na po yan na. Okay po, ang ganda po ng pagkagawa. Smooth po, wala pong bula-bula. Buong itlog po yan, kaya sobrang ganda po ng pagkagawa niyan. Yan, malaki pa. Solid po yan. Sa dami ba naman ng estudyante doon sa room nila, di magkukulang pa rin po yan. Yan po. Nag-iingat po ako dyan kasi sobrang sakit ng paso ko po dyan. Yan po, ang sarap tingnan, no? Ang lambot. Tinikman ko po yan, sobrang sarap. Kaya ulit-ulitin. Bala ko nga din po magtinda niyan sa Pasko para kahit paano may kita po ako. Yan. Natapos na rin po yung second batch na pagluto ko po dyan. Yan po, hiniwa-hiwa ko po sa gilid para po malaman lang kung okay na po siya. Yan. Sarap po. Sana po magustuhan niyo po aking mini vlog. Nahihirapan pa ako mag-voice over niya kasi hindi ko pa po masyadong gamay po yan. Sana po magtuloy-tuloy po yung aking paggawa ng vlog kahit paano. May ilalabas ko po lahat ng mga masasabi ko po dyan sa pagbablog. Po. Iwa-iwa po yan. Sana po magustuhan. Yung anak ko nga po dyan, gusto nang kainin yan. Sabi ko, hindi yan sa'yo, para sa ate mo yan. Kasi yung sa bunso ko sa Biyernes pang Christmas party. Yan po, yan. Delicious. Maraming salamat po. Thank you for watching. Bye-bye.